Rapture, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang rapture? Rapture mga kapatid, yan ang pinag-uusapan ngayon sa social media. So mga kapatid, mayroong prediction, mayroong nag-set ng time na ngayong September 2023 ay magkakaroon na ng rapture. So mga kapatid, bago tayo pumalaot doon, ano ba ang rapture? Ito mga kapatid ay mayroong katumbas na salitang harpaso sa salitang Greek at to snatch away sa salitang Ingles, at sa atin namang mga salita mga kapatid, ito ay pagdagit. Meaning, tayo ay biglang mawawala kapag dumating na yung araw ng rapture. Ang rapture mga kapatid ay very exciting moment para sa ating mga mananampalataya kay Kristo. Ito yung tinatawag mga kapatid na the blessed hope. Ito yung sinasabi doon sa Book of Titus, chapter 2, verse 13. Looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God, our Savior, Jesus Christ. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ito mga kapatid ang isang masayang tagpo sa buhay ng mga Kristiyano. Dahil mga kapatid, ang dahilan bakit masaya, dahil yung ating katawang lupa ay babaguhin ng Panginoong Diyos, gagawin niya itong isang glorified body. Isang katawang walang kasiraan, isang katawan na hindi nabubulok, isang katawan na walang kapintasan. Na yun po ay mababasa natin sa 2 Korinto, Kabanata 5, at ang talata ay 4. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan tungo sa katawang walang kamatayan. So mga kapatid, can you imagine na ang ating katawan ngayon ay papalitan ng ating Panginoong Hesukristo ng isang katawang hindi nasisira? Kaya ko sinabi mga kapatid na very exciting moment itong rapture, dahil para sa mga Kristiyano, napakalaking event po nito. Sabi dito mga kapatid, we do not know the day or the hour, but we can see the day approaching. Maaring hindi natin alam kung kailan ito magaganap, nagbigay siya ng mga palatandaan doon sa ganitong kaganapan. Ayan. Wala siyang ibinigay ng eksaktong panahon o eksaktong taon, petsa, oras, wala po, pero nagbibigay siya ng mga signs o ng mga palatandaan. In Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye say, the day approaching. Wag na po nating kalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon, gayong alam natin na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Dahil ang tayong mga mananampalataya kay Kristo, ay papailan lang sa ulap, or sa kalawakan, or sa himpapawid. Di ba mga kapatid, talagang very exciting moment na maranasan mo na salubungin natin ang ating Panginoon Kristo sa himpapawid. Ito ang sinasabi doon sa aklat ng Tesalonica, sa unang Tesalonica, Kabanata 4, at ang talata ay 16 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi, sa mga araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. In verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So mga kapatid, napakalinaw na ang araw na yon, kaya very exciting moment po yan sa mga mananampalataya,
Dahil lahat ng mananampalataya kay Kristo, kapag nangyari yung rapture, yung second coming ng Panginoong Kristo, yung kanyang pagbabalik, tayo pong mga mananampalataya ay sasalubong sa kanya, bubuhayin ng patay na nananampalataya kay Kristo at makakasama natin sila. Wow! Talaga namang napakadakila ng ating Panginoon. Tayo ay papailan lang sa impapawid sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng ating Diyos. Ito pa mga kapatid, kaya natin ito pinag-usapan mga kapatid ang tungkol sa rapture dahil nga po marami na ang nag-predict, marami na ang nag-set ng time, oras, panahon kung kailan ito darating. January 1, 2000, darating na daw po ang Panginoong Kristo. October 28, 1992, ganun din. Noong May 21, 2011, ganun din po. At ng December 21, 2012, ay darating na daw ang Panginoon. Pero lahat ng yon, na mga prediksyon, lahat ng mga hula nila mga kapatid, ay walang naganap na rapture o pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ito mga kapatid ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 1 at ang talata ay 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng mga panahon, ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapanahunan. So, ang Diyos lang talaga ang nakakaalam noon mga kapatid. Kaya kung may nagsasabi na ganito, huwag tayong maniniwala. Dahil walang nakakaalam, maging ang mga anghel sa langit ay hindi nakakaalam, kundi ang Diyos lamang ang nakakaalam ito. Ito po yung sinasabi sa Aklat ng Mateo, Kabanata 24, at ang talata ay 36 o 36. Ngunit tungkol sa araw na at oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So mga kapatid, napakalinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos, na walang sino mang pwedeng makaalam, maging ang mga anghel sa langit, ay wala silang alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Kristo. So, kung mayroon tayo na babalitaan na ngayon na September 2023, ngayon itong video na ito mga kapatid ay September 19. So, almost 4 days na lang ay magkakaroon na ng rapture. So, ibig sabihin po, wag po tayong basta-basta maniniwala dahil ang sinasabi ng Biblia ay malinaw na walang nakakaalam kahit sino. So mga kapatid, marami nang nag-predict, marami nang nag-set ng time, pero lahat sila ay nabigo. Walang nangyaring rapture. So ano mga kapatid ang dapat natin ihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo? Ito lang yung 4, yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Diyos, yung pagkakakilala natin sa Kanya, lalo pa nating palalimin, at yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. So kung ang 4 na ito ay nasa iyo, anytime magkaroon ng rapture, magkaroon ng pagdagit, bumalik ang ating Panginoon Kristo, wala kang pwedeng ipangamba, ang buhay mo ay hindi ka mababalisa. So mga kapatid, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa mga video ni Christ Follower TV. At kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Christ Follower TV, i-hit nyo lang yung bell button sa baba para lagi kayong updated sa lahat ng video na ipapanood ko sa inyo. So marami pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all.